Controlling your weight using GLP-1, ano-ano ang mga dapat mong tandaan kapag gusto mong gumamit ng GLP-1? So number 1 is your health. Meron ka bang obesity? At hirap kang magpapayat? Meron ka din bang sakit sa puso or hypertension, diabetes, mataas na kolesterol at iba pang metabolic diseases? Kasi ang GLP-1 ay baka pwede mong isipin or i-consider na treatment para sa'yo. Number 2, trusted na doktor or trusted na clinic. Kailangan po ay kayo ay magabayan ng doktor kapag po kayo gagamit ng GLP-1. Dahil meron pong mga complications or possible na mga side effects habang gumagamit ito. Hindi rin po lahat ay akma na gumamit ng GLP-1. Number 3, the right medication. Ang importante po para sa atin ay safety ng mga pasyente. Dahil marami po ang mga GLP-1 na nakikita natin sa market, pero hindi po ito regulated. So, hindi po natin alam kung ano po ang laman, tama po ba ang milligram nun, or meron po ba itong kalahok na ibang mga gamot, so hindi natin alam kung yan po ay safe. So, mas maganda po na mag-consult po kayo sa doktor para po mabigyan po kayo ng gabay sa pagpili ng gamot. At ang pinakamahalaga po ay sustainability. Kasi, once na kayo po ay mag-start ng GLP-1, mas maganda po ay nakakommit po kayo. Example, meron po mga patients na pupunta dahil gusto po nilang pumayat or mag-lose ng weight for their health. Ang problema, magpapaturok sila isa, next time, ulit isa, pero hindi po nila masustain. So, mangyayari po doon, pwede pong mag-lose ng konting timbang, pero pwede pong bumalik din po ito ulit. So, mas maganda po, makakita po kayo ng doktor or ng clinic or ng gamot na naaayon din po sa inyo budget para po sigurado po na ma-achieve po ninyo yung pag-control po ng weight or yung gusto nyo po or desired weight nyo po after the treatment. So, sana po ay nakatulong. Ingat at bawal magkasakit.